Surah Al-Mu'minun. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katiyakang magtatagumpay ang mga sumasampalataya. Sila na nagsisipag-alay ng kanilang sala o takdang panalangin ng may kataimtiman at ganap na pagpapasakop. At sila na lumalayo sa marumi o kasinungalingan, masama, walang kabutihang salita at lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah. At sila na nagbabayad ng zaka o katungkulang kawang gawa, at sila na nangangalaga sa kanilang kalinisan, alalaong baga sa labag na relasyong sexual sa kanilang masisilang bahagi ng katawan, maliban sa kanilang mga asawa o yaong angkin ng kanilang kanang kamay, alalaong baga ang mga alipin o bihag na babae na kanilang pag-aari, sapagkat katiyakang sila ay hindi susumbatan. Datapot sinumang maghanap ng higit pa rito, sila ang lumalabag sa hangganan ng kautusan. Sila na matatapat sa mga ipinagkakatiwala o inilagak sa kanila at tumutupad sa mga kasunduan. At sila na mahigpit na nagsasagawa ng 5 takdang pagdarasal sa tamang oras. Katotohanan sila ang mga tagapagmana. Sila ang magmamana ng Firdaus o paraiso. Mananahan sila rito magpakailanman. At katotohanang nilikha namin ang tao, si Adan, mula sa lagkit ng putik o tubig at lupa. At pagkatapos ay aming nilikha siya, ang anak ni Adan, bilang isang nutufa o magkahalong similya ng lalaki at babae, at inilagak sa ligtas na himlayan o sinapupunan ng babae. At pagkatapos ay ginawa namin ang nutufa na isang kimpal o isang makapal na piraso ng namuong dugo, at pagkatapos ay ginawa namin ang kimpal sa isang maliit na lambok ng laman, at pagkatapos ay ginawa namin mula sa tambok ng laman ang mga buto, at pagkatapos ay binalutan namin ang mga buto ng laman, at pagkatapos ay aming nilikha siya bilang bagong nilikha o tao. Kaya't papurihan si Allah, ang pinakamahusay sa tagapaglikha. Pagkatapos nito, katiyakan kayo ay mamamatay. At pagkatapos, muli, katotohanan kayo ay babangon sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanang nilikha namin sa itaas ninyo, ang 7 kalangitan, sa magkakasunod na patong. At kailanman ay hindi kami nakaliligtas sa aming inilikha, at pinamalisbis namin mula sa alapap ang ulan sa ganap na sukat, at binigyan namin ito ng himlayan sa lupa, alalaong baga, sinipsip ng lupa, at katotohanang magagawa namin na mawala ito. At inihantad namin sa inyo mula rito ang mga halamanan ng punong palmera o datilis at mga ubas, at rito ay may saganang bunga para sa inyo, at ito ay inyong kinakain. At ng puno ng oliba na tumutubo mula sa bundok ng Sinai, na nagbibigay ng mantika o langis at pagkain sa mga kumakain. At katotohanan, sa mga bakahan o hayupan ay may tunay na aral sa inyo. Aming binigyan kayo ng inumin o gatas na nanggagaling sa kanilang tiyan. At ang mga ito ay para sa inyo ay marami pang kapakinabangan, at ang mga ito ay inyong kinakain. At sa kanila at sa mga barko, kayo ay naglalakbay o dinadala. At katotohanang aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan, at siya ay nagsabi, O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah, wala na kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi baga kayo nangangamba sa Kanya, alalaong baga sa Kanyang kaparusahan, dahilan sa inyong pagsamba sa iba pa maliban sa Kanya. Datapot yung mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang mga tao ay nagsabi, siya si Noah ay hindi higit pa sa isang tao na katulad ninyo, na nagnanais na maging mataas o mas mabuti kaysa sa inyo. Kung ninais lamang ni Allah, katiyakang makapagsusugo siya ng mga anghel. Hindi namin kailanman narinig ang ganito sa aming mga ninuno. Siya ay isang tao lamang na kinapitan ng kabaliwan, kaya't pansamantala kayong maghintay sa kanya. Siya si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon,
ako ay tulungan ninyo sapagkat ako ay tinatakwil nila. Kaya't siya ay binigyan namin ng inspirasyon na nagsasabi, balangkasin mo ang barko sa aming mga mata, aming pagmamasdan, at sa pamamagitan ng aming inspirasyon o patnubay, kaya't kung ang aming pag-utos upang parusahan ang iyong mga tao ay dumatal at bangan ay umagos ng tubig, isakay sa barko ang dalawa, lalaki at babae, sa bawat uri ng nilikha, ang iyong pamilya maliban sa kanila na ang pagpapasya ng pagkawasak ay naitakda na. At huwag kang maniklohod sa akin para sa kapakanan ng mga nagsigawa ng kamalian, katotohanan sila ay lulunurin. At kung kayo ay nakasakay na sa barko at sinumang kasama mo, kayo ay magsabi, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na nagligtas sa amin sa mga tao na zalimun, mapang-api, mapaggawa ng kamalian, buktot, at nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. At ipagbadya, o aking Panginoon, hayaan ninyo na dumaong kami sa punduhan ng pinagpalang lugar, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga alaga sa amin. Katotohanan, dito ay mayroong tiyak na mga aral o tanda para sa mga tao upang makaunawa, bagamat kami ay lagi nang sumusubok sa aming mga alipin. At pagkatapos nila, kami ay lumikha ng iba pang saling lahi at nagsugo kami ng sugo mula sa kanilang lipon na nagsasabi, sambahin si Allah, wala na kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi baka kayo nangangamba sa Kanya, alalaong baga sa Kanyang kaparusahan, dahilan sa inyong pagsamba sa iba maliban pa sa Kanya. At ang mga pinuno ng Kanyang pamayanan na hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa muling pagkabuhay sa kabilang buhay, habang sila ay binigyan namin ng kasaganaan at kaalwanan sa makamundong buhay na ito, ay nagsabi, siya ay hindi hihigit pa sa pagiging tao na katulad ninyo. Siya ay kumakain ng inyong kinakain at siya ay umiinom ng inyong iniinom. At kung kayo ay susunod sa isang tao na katulad ninyo, kung gayon, katotohanan kayo ay tiyak na mga talunan. Ipinangako ba niya sa inyo na kung kayo ay patay na at maging alabok at mga buto na kayo, ay muling ilalabas ng buhay sa muling pagbangon? Napakalayo, lubhang malayo ang sa inyo ay ipinangako. Wala nang iba pa maliban sa ating buhay sa mundong ito. Tayo ay mamamatay at tayo ay nabubuhay. At tayo ay hindi na muling ibabangon. Isa lamang siyang tao na kumatha ng kasinungalingan laban kay Allah. Subalit kami ay hindi maniniwala sa Kanya. Siya ay nagsabi, o aking Panginoon, ako ay inyong tulungan sapagkat ako ay tinakwil nila. Si Allah ay nagwika, sa pasumandali lamang, katotohanan sila ay magsisisi. Kaya't ang nakasisindak na tili o hiyaw o pagsabog mula sa kalangitan ay sumakmal sa kanila ng may katarungan, at sila ay ginawa namin na tila basura ng mga patay na halaman. Kaya't itaboy ang mga tao na zalimun, pagano, mapaggawa ng kamalian, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, palasway sa Kanyang mga sugo, buhong o buktot. At pagkatapos nila, kami ay lumikha ng mga iba pang saling lahi. Walang pamayanan ang makapagpapauna ng Kanyang takdang panahon o ng kawakasan o makakaantalan niyaon. At pagkatapos ay aming isinugo ang aming mga sugo ng sunod-sunod. Sa bawat panahon na may dumatal na sugo sa Kanyang pamayanan, sila ay nagtatakwil sa Kanya. Kaya't hinayaan naming sumunod ang bawat isa sa kanila sa pagkawasak, at aming ginawa sila bilang mga sanaysay sa sangkatauhan upang makaalam ng aral sa kanila. Kaya't kasawian sa mga tao na hindi nananampalataya. At pagkatapos ay sinugo namin si Moises at ang kanyang kapatid na si Harun, na dala ang aming ayat o mga talata, tanda, aral at katibayan at lantad na kapamahalaan. Kay Paraon at sa kanyang mga punong kawal, tatapot sila ay mapagmalaki at lubhang mayayabang na tao. Sila ay nagsasabi,
Kami baga ay maniniwala sa dalawang tao na lalaki na katulad namin, subalit ang kanilang mga tao ay sumusunod sa amin ng may kapakumbabaan at aming ginagamit sila upang paglingkuran kami sa mga kagustuhan. Kaya kapwa nila tinatakwil sila Moises at Harun at sila na mga tao ni Paraon ay may napasama sa mga winasak. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan upang sila ay mapatnubayan. At ginawa namin ang anak ni Maria na si Jesus at ang kanyang ina bilang isang tanda at aming binigyan sila ng kublihan sa mataas na lupa bilang lugar ng kapahingahan o katiwasayan at mga dumadaloy na batis. O kayong mga sugo, kumain kayo ng tayyibat, lahat ng uri ng halal o legal o pinahintulutang pagkain na ginawa ni Allah at magsigawa ng kabutihan. Katotohanan, ako ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa at katotohanan ang relihiyon ninyong ito, ang Islam at kaisahan ni Allah ay isang relihiyon at ako ay inyong Panginoon, kaya't kayo sa akin ay dapat mangamba. Datapwat sila ng mga tao ay bumuwang o sumira sa pamamagitan ng paghahati-hati sa kabilang relihiyon sa maraming pangkat o iba't ibang sekta at ang bawat pangkat kung anuman ang mayroon sila ay nagsisipagsaya sa maling pananampalataya. Kaya't panandali ang hayaan sila sa kanilang kamalian hanggang ang kaparusahan ay dumatal sa kanila. Sila ba ay nag-aakala na aming pinagpala sila sa kayamanan at mga anak? Daglian naming ipinagkaloob sa kanila ang mabubuting bagay sa mundong ito upang sila ay walang makamtan na mabuting bagay sa kabilang buhay. Magkagayunman, ito ay hindi nila napag-akala. Katotohanan sila na may pangingimi dahilan sa pangangamba sa kanilang Panginoon at sila na naniniwala sa ayat o mga aral, talata, katibayan, tanda ng kanilang Panginoon. At sila na hindi nagtatambal ng anupaman sa pagsamba sa kanilang Panginoon. At sila na nagbibigay ng kawang gawa habang ang kanilang puso ay nangangamba na baka ang kanilang mga gawa ay hindi tanggapin sa pagbabalik sa kanilang Panginoon. Sila yaong nagmamadali sa mabubuting gawa at dito ay nalalagpasan nila ang iba at hindi kami naggagawad sa sinumang tao maliban sa maaabot ng kanyang kakayahan. At nasa amin ang isang talaan na nagsasabi ng katotohanan at sila ay hindi mapapalungi. Datapwat ang kanilang puso ay nababalutan ng kalituhan sa pag-unawa sa Quran at sila ay may iba pang masasamang gawa maliban pa rito na kanilang ginagawa. Hanggang nang suklitin namin ang iba sa kanila na nagtatamasa ng marangyang buhay ng aming kaparusahan sa buhay sa mundong ito. Kapag daka, sila ay tumatangis sa pananalangin kay Allah. Huwag kayong manangis sa araw na ito, katiyakang sa pamamagitan namin kayo ay hindi tutulungan o diringgin. Katotohanan ang aking mga talata, noon pa man ay dinadalit na sa inyo. Datapwat kayo ay tumatalikod sa inyong sakong. Kayo na mga paganong Quraysh ay nagmamalaki sapagkat kayo ay naninirahan sa santuaryo ng Makkah at nag-uusap ng kasamaan sa gabi tungkol dito ang Quran. Kaya't hindi baga sila nagmumuni-muni sa salita ni Allah na ipinahayag niya sa propeta o may dumatal kaya sa kanila na hindi pa dumatal sa kanilang mga ninuno. Ito ba'y sa dahilang hindi nila nakikilala ang kanilang sugo na si Muhammad, kaya't kanilang itinatakwil siya? O sila ba ay nagsasabi, mayroong kabaliwan sa kanya? Magkagayunman, kanyang dinala sa kanila ang katotohanan, subalit ang karamihan sa kanila ay umaayaw sa katotohanan. At kung ang katotohanan ay naging sang-ayon sa kanilang ninanasa, katotohanan ang kalangitan at kalupaan, at anumang bagay na sa pagitan nito ay maguguho. Magkagayunman, ipinarating namin sa kanila ang kanilang paalaala o mensahe, datapwat nagsitalikod sila sa kanilang paalaala. O dili kaya, ikaw ba o Muhammad ay nanghihingi sa kanila ng bayad
datapot ang kabayaran o gantimpala ng iyong Panginoon ay higit na mainam at siya ang pinakamahusay sa lahat ng nagkakaloob ng panustos. At katiyakan na ikaw o Muhammad ay nananawagan sa kanila sa matuwid na landas o tunay na relihiyon, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At katotohanan, ang mga hindi nananampalataya sa kabilang buhay ay katiyakang lumilihis sa tuwid na landas. At kahit na igawad namin ang habag sa kanila at aming alisin ang anuman sa kanila, ay nagpapahirap magkagayunman. Katotohanang sila ay lantarang magpapatuloy sa kanilang paglabag sa kautusan na nagpapalibot-libot na bulag. At katotohanang sila ay sinaklot namin ng kaparusahan, datapot sila ay hindi nagpakumbaba sa kanilang Panginoon. Gayon din naman ay hindi sila lumuhog kay Allah nang may pagsuko sa Kanya. Hanggang nang aming buksan ang harapan nila ang tarangkahan ng matinding kaparusahan o kapagdaka, dito ay mapapasakalagayan sila sa kawalan ng pag-asa at paghihirap at hinagpis. Siya si Allah ang lumikha sa inyo ng sinsong pandinig o tainga, paningin o mata, at puso o pangunawa. Kakarampot na pasasalamat lamang ang inyong isinusukli, at siya ang lumikha sa inyo sa kalupaan, at kayo sa kanya ay muling titipunin. At siya ang nagkakaloob ng buhay, at siya rin ang naggagawad ng kamatayan. At sa kanya ang kapamahalaan ng pagsasalisihan ng gabi at araw, at hindi baga kayo nakakaunawa? Datapot sila ay nangusap ng katulad ng mga sinasabi ng mga nangaunang tao. Sila ay nagsabi, kung kami ba ay patay na, at naging alabok at mga buto, katiyakan bang kami ay muling ibabangon? Katotohanang ito ang ipinangako o tinuran sa amin, kami at ng aming mga ninuno na nauna pa sa amin. Ito ay isa lamang sa mga katang-isip ng sinaunang panahon. Ipagbadya, ito ang kalupaan at ano ang nakapaloob dito kung inyong nalalaman. Tiyak na sila ay magsasabi, ito ay kay Allah, ipagbadya, hindi baga kayo makakaala-ala? Ipagbadya, sino ang Panginoon ng 7 kalangitan at ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan? Tiyak na sila ay magsasabi, si Allah, ipagbadya, hindi baga kayo nangangamba sa Kanya o ang manalig sa Kanyang kaisahan at kabayaran sa bawat isa at lahat ng mabuti at masasamang gawa? Ipagbadya, na sa kaninong kamay o paghahawak ang kapamahalaan ng lahat ng bagay, alalaong baga ang kayamanan ng lahat ng bagay, at siya ang nangangalaga sa lahat, datapot siya ay walang tagapangalaga kung inyo lamang nalalaman. Tiyak na sila ay magsasabi, ang lahat ay nasa pag-aangkin ni Allah. Ipagbadya, kung gayon, paano kayong nalinlang at tumalikod sa katotohanan? Magkagayon man, ay pinarating namin sa kanila ang katotohanan, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, at katotohanang sila ang mga hindi sumasampalataya ay mga sinungaling. Si Allah ay hindi nag-aangkin ng anumang anak na lalaki o supling. Gayon din ay wala kailanman na anumang Diyos na katambal niya. At kung mayroon mang iba pang Diyos, ang bawat Diyos ay kukuha sa anumang kanyang nilikha, at ang iba ay magpipilit na madaig ang iba. Maluwalhati si Allah nang higit sa lahat ng mga iniakibat nila sa Kanya. Ang lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at nakalantad. Higit siyang mataas sa lahat ng mga tinatambal nila sa Kanya. Ipagbadya, O Muhammad, O aking Panginoon, kung inyo sanang ipamamalas sa akin ang bagay na sa kanila ay pinangako, ang ibinabantang kaparusahan. O aking Panginoon, ako ay ligtas ninyo sa inyong kaparusahan, at ako ay huwag niyong ibilang sa mga tao na mapaggawa ng kamalian. At katotohanang magagawa naming ipamalas sa iyo, O Muhammad, ang bagay na aming ipinangako o ibinabanta sa kanila. Iyong salansangin ang kasamaan ng isang kabutihan o kabaitan. Kami ay ganap na nakatatalo sa lahat nilang ipinahahayag o inilalarawan. At ipagbadya, aking Panginoon, ako ay napapakalinga sa inyo sa mga ibinubulong o iniulot ng mga demonyo.
At ako ay napapakalinga sa inyo, O Panginoon, laban sa kanilang pagtungo sa akin, hanggang nang ang kamatayan ay sumapit sa isa sa kanila na hindi sumasampalataya at nagsabi, O aking Panginoon, ako ay muli ninyong ibalik sa mundo, upang ako ay makagawa ng kabutihan sa mga bagay na aking naiwan o napabayaan. Hindi, ito ay isa lamang salita na kanyang ipinangungusap at may hadlang sa kanilang pagbabalik sa mundo. Ang buhay sa barzakh o ang buhay matapos ang kamatayan hanggang sa araw na sila ay muling ibabangon. At kung ang tambuli ay mahipan, walang magiging pagkakamag-anak sa pagitan nila sa araw na ito. Gayon din, sila ay hindi magtatanungan sa isa't isa. At sila na ang timbangan ng mabubuting gawa ay mabigat, sila ang matatagumpay. At sila na ang timbangan ng mabubuting gawa ay magaan, sila yaong ipinatalo nila ang kanilang sarili, sa impyerno sila ay mananatili. Ang apoy ay susunog sa kanilang mukha, at dito sila ay nakasimangot dahil sa pagkasunog. Hindi baga ang aming mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa inyo, at kayo ay lagi nang nagtatakwil dito? Sila ay magsasabi, O aming Panginoon, ang aming kabuktutan ay napakanaig sa amin, at kami ay mga palasway o naligaw na tao. O aming Panginoon, kami ay hanguin ninyo rito, at kung kami ay sakaling magbalik sa kasamaan, katotohanan kami ay zalimun, mga buktot, buhong o pagano. Siya si Allah ay magwiwika, manatili kayo riyan na kinamumuhian, at huwag kayong mangusap sa akin. Katotohanan, mayroong pangkat ang aking mga alipin na nagsasabi, O aming Panginoon, kami ay sumasampalataya, kaya't inyong patawarin kami, at gawaran kami ng habag, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa lahat na nagpapamalas ng habag. Tatapot sila ng mga mananampalataya, ay itinuturing ninyo na katatawanan, na naging dahilan upang inyong makalimutan ang pag-alaala sa akin, habang kayo ay nanglilibak sa kanila. Katotohanan, ako ay nagkaloob sa kanila ng gantimpala sa araw na ito, dahilan sa kanilang pagtsityaga. Katotohanan sila ang matatagumpay. Siya si Allah ay magwiwika, Ilang taon ba kayong nananatili sa lupa? Sila ay magsasabi, kami ay nananatili ng isang araw o bahagi ng isang araw. Tanungin ang mga nagtatala o nagbibilang. Siya si Allah ay magwika, nananatili lamang kayo ng sandali kung inyo lamang nalalaman. Kayo ba ay nag-aakala na amin lamang nilikha kayo sa paglalaro na walang layunin at kayo ay hindi muling magbabalik sa amin? Higit na kataas-taasan si Allah, ang tunay na hari. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan. At sino man ang manalangin o sumamba sa iba pang Diyos maliban kay Allah, na wala naman siyang katibayan dito. Kung gayon, ang kanyang pagsusulit ay tanging sa kanyang Panginoon lamang. Katotohanan, ang mga kafir o hindi sumasampalataya ay hindi magsisipagtagumpay. At ipagbadya o Muhammad, o aking Panginoon, magkaloob kayo ng pagpapatawad at habag, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga nagpapamalas ng habag. Ito ang sura ng Quran, Surat An-Nur. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ito ang sura ng Quran na aming ipinanaog at ginawa ang nilalaman nito na obligado. At dito ay pinahayag ang mga talata na may maliwanag na katibayan upang kayo ay makaalaala. Ang zaniya o mga ngalunyang babae at ang zani, mga ngalunyang lalaki, ay hagupitin ang bawat isa sa kanila ng 100 hampas at huwag hayaan ang awa na makapigil sa inyo sa pagsasakatuparan ng relihiyon o batas ni Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at hayaan ang isang pangkat ng mga sumasampalataya ay makasaksi sa kanilang parusa. Ang mga ngalunyang lalaki ay hindi marapat na mag-asawa maliban sa isang mga ngalunyang babae o mushrika o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga ngalunyang babae o puta ay hindi pinapangasawa ng iba maliban sa mga ngalunyang lalaki o mushrik.
o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang gayong pag-aasawa sa mga taong ito ay pinagbawal sa mga sumasampalataya sa Islam. At sila na nagpaparatang ng pakikiapit sa malilinis na mga babae at hindi makapagtanghal ng 4 na saksi. Hagupitin sila ng 80 hampas at huwag tanggapin mula sa kanila ang kanilang pagsaksi kahit na kailan. Katotohanan sila ay fasikun, mga sinungaling, palasway, mapaghimagsik kay Allah. Maliban lamang sa kanila na nagsisisi pagkatapos nito at nagsisigawa ng kabutihan. Sa gayon, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sila na nagpaparatang ng pakikiapit sa kanilang mga asawang babae. Datapot wala silang saksi maliban sa kanilang sarili. Ang magiging saksi ng isa sa kanila ay marapat na siya ay sumumpa kay Allah sa harapan ng hukom ng 4 na bisis na pagsumpa na siya ay nagsasabi ng katotohanan. At ang ikalimang pagsumpa ay kanyang sasabihin na mangyari, nawa na ang puot ni Allah ay mapasa kanya kung siya ay nagsisinungaling. At mapipigilan ang kaparusahan sa kanya na babae kung siya ay magbibigay ng 4 ng pagsumpa kay Allah na ang kanyang asawang lalaki ay nagsisinungaling. At ang ikalimang pagsumpa ay kanyang sasabihin na mangyari, nawa na ang puot ni Allah ay mapasa kanya na babae kung siya na lalaki ay nagsasabi ng katotohanan. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at kanyang habag sa inyo, minadalisanan niya ang kaparusahan sa inyo. At katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang tigib ng karunungan. Katotohanan, sila na nagkakalat ng paninirang puri laban kay Aisha, ang asawa ng propeta, ay isang pangkat sa lipon ninyo. Huwag ninyong isaalang-alang na ito ay masamang bagay sa inyo. Hindi, ito ay mabuti sa inyo. Ang bawat isa sa kanila ay magkakamit ng kaparusahan ayon sa kanyang ginawang kasalanan at siya, si Abdullah bin Ubayya, na may malaking bahagi ng kasalanang ito, sa kanya ang matinding parusa. Bakit kaya ang mga sumasampalatayang lalaki at babae ay hindi nag-iisip ng mabuti ng kanilang marinig itong paninirang puri at magsabi, ang paratang na ito ay lantarang kasinungalingan? Bakit kaya hindi sila nagtanghal ng 4 na saksi? At kung sila na mga mapanirang puri ay hindi makapagtanghal ng mga saksi, katotohanan sila ang mga sinungaling. Kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at kanyang habag sa inyo sa mundong ito at sa kabilang buhay, isang malaking kaparusahan ang daranasin ninyo dahilan sa inyong mga sinabi. Nang inyong ipinamamalita ito ng inyong dila at sinasambit ng inyong bibig, na wala naman kayong kaalaman at ito ay tinuturing ninyo na isang maliit na bagay, datapot ito ay lubhang malaki sa paningin ni Allah. At bakit kaya nang ito ay inyong marinig, kayo ay hindi nagsabi ng hindi isang katampatan para sa amin na mangusap ng ganito? Luwalhatiin kayo, O Allah. Ito ay isang malaking paninirang puri o kasinungalingan. Si Allah ay nagbababala sa inyo na kahit kailanman, huwag na kayong magbalik sa gayong pag-uugali kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang ayat o mga talata, katibayan, tanda at aral. At si Allah ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan, sila na nagkakagusto na ipagkalat o ipamalita ang kalasuang balita, ang pagpaparatang kay Aisha sa lipon ng mga nagsisampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at si Allah ang nakakaalam at kayo ay hindi. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at kanyang habag sa inyo, minadalisanan niya ang kaparusahan sa inyo, at si Allah ay tigib ng kabaitan, ang pinakamawain. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas, at sinumang sumunod sa mga yapak ni Satanas, katotohanan siya ay nag-aanyaya sa kalasuan o imoralidad at kahalayan at kasamaan o kawalan ng paniniwala, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga ipinagbabawal na gawain. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at sa kanyang habag sa inyo,
Walang sinuman sa inyo kahit kailanman ang magiging dalisay o malinis sa mga kasalanan. Datapot si Allah ang nagpapadalisay o gumagabay sa Islam sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At sila na binyayaan ng pagpapala at kayamanan ay huwag manumpa na sila ay hindi magbibigay ng anumang tulong sa kanilang mga kamag-anak, sa mga miskin o may hirap at muhajirin o mga lumilikas sa ibang bayan dahilan sa kapakanan ni Allah, at hayaan silang magpatawad at magparaya. Hindi ba ninyo naibigan na si Allah ay magpapatawad sa inyo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan, ang mga nagpaparatang sa mga malilinis na babae na hindi man lamang nag-iisip ng anumang bagay na sisira sa kanilang kalinisan at matutuwid na sumasampalataya, sila na nagpaparatang ay sinumpa sa buhay na ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay nakalaan ang matinding kaparusahan. Sa araw na ang kanilang dila, ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi laban sa kanila sa anumang kanilang ginawa, sa araw na yon ay babayaran ni Allah ng lubos ang kanilang tunay na kabayaran, alalaong baga ang karapat-dapat na ganti. At kanilang mapag-aalaman na tanging si Allah, siya ang maliwanag na katotohanan. Ang masasamang babae o mahalay ay para sa masasamang lalaki o mahalay, at ang masasamang lalaki ay para sa masasamang babae, at ang mabubuting babae o malinis ay para sa mabubuting lalaki, at ang mabubuting lalaki o malinis ay para sa mabubuting babae. Ang gayong mabubuting tao ay ipinagbadya na walang malay sa masasamang pangungusap na kanilang inusal, at sa kanila ang pagpapatawad at rizqong karim, alalaong baga marangal na panustos ang paraiso. O kayong sumasampalataya, huwag kayong magsipasok sa mga bahay na hindi sa inyo, hanggang kayo ay hindi nabibigyan ng pahintulot at inyong mabati sila na nandoon. Ito ay higit na mainam sa inyo upang kayo ay makaalaala. At kung wala kayong matagpuan doon, gayon paman, huwag kayong magsipasok hanggang ang nagbibigay ng pahintulot, at kung kayo ay mapagsabihan na magsibalik, kayo ay magsibalik, sapagkat ito ay higit na dalisay sa inyo, at si Allah ang higit na nakakaalam ng inyong ginagawa. Hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay magsipasok ng walang pahintulot sa mga bahay na hindi tinitirhan. Naroon ay makasusumpong kayo ng kaginhawahan para sa inyo. At si Allah ang may kaalaman sa inyong inilalantad at inyong inililinghid. Ipahayag sa mga sumasampalatayang lalaki na ibaba nila ang kanilang paningin sa pagtingin sa mga ipinagbabawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masilang bahagi ng katawan na ito ay malantad, at sa mga ipinagbabawal na gawa, ito ay higit na dalisay para sa kanila. Katotohanang si Allah ang ganam na nakatatalos ng kanilang ginagawa. At ipahayag sa mga sumasampalatayang babae na ibaba nila ang kanilang paningin sa pagtingin sa mga ipinagbabawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masilang bahagi ng katawan na ito ay malantad, at sa mga ipinagbabawal na gawa, at huwag ilantad ang kanilang mga palamuti maliban lamang kung ano ang nararapat na nakalitaw o katulad ng palad o dalawang mata upang makita ang daan, o ang panglabas na kasuutan dahilan ng belo o takip ng ulo, guwantes, at iladlad ang kanilang belo hanggang sa kanilang dibdib, alalaong baga sa kanilang katawan, mukha, leeg o dibdib, at huwag ilantad ang kanilang palamuti maliban lamang sa kanilang asawa, sa kanilang ama, sa ama ng kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang kapatid na lalaki, at mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na babae, o sa mga kababaihang Muslim, alalaong baga sa kanilang mga kapatid na babae sa Islam, ang kanilang kababaihan na angkin ng kanilang kanang kamay, alalaong baga ang mga alipin o ang mga katulong na matatandang lalaki na hindi mapusok o maliliit na batang lalaki na wala pang muwang sa pribadong patsada o harapan ng kababaihan, at huwag hayaan na ipagdiyak nila ang kanilang mga paa
upang malantad ang anumang natatago nilang palamuti. At magbalik kayo kay Allah sa pagsisisi, lahat kayo, o ang sumasampalataya upang kayo ay magsipagtagumpay. At inyong pangasawahin ang wala pang asawa sa lipon ninyo. Gayon din ay inyong pangasawahin ang salihun, mga matutuwid, matatapat, matimtiman, na mga aliping lalaki at mga aliping babae. Kung sila man ay naging maralita, si Allah ang magkakaloob sa kanila ng yaman mula sa kanyang kasaganaan, at si Allah ay lubos na nakasasakop sa lahat ng pangangailangan ng kanyang manlikha, ang lubos na maalam hinggil sa katayuan ng ibang tao. At hayaan sila na hindi pa nagkakaroon ng pangkabuhayan kakayahan upang mag-asawa na magtimpi sila sa bawal ng pakikipagtalik at panatilihin ang kanilang sarili na maging malinis, hanggang si Allah ay magkaloob sa kanila ng yaman mula sa kanyang kasaganaan. At sa inyong maalipin na naghahanap ng kasulatan ng pagpapalaya, ipagkaloob ninyo sa kanila ang gayong kasulatan kung inyong batid na sila ay mabuti at mapagkakatiwalaan. At inyong pagkalooban sila ng bahagi ng inyong sariling yaman mula sa kayamanan na ipinagkaloob ni Allah sa inyo. At huwag ninyong pilitin na mabulid ang inyong maaliping babae sa prostitusyon, pagbibili ng kaisahan, kung sila ay naghahangad ng kalinisan upang kayo ay magkamit lamang ng kapakinabangan sa naglalahong paninda ng makamundong buhay, at kung sino man ang pumilit sa kanila sa prostitusyon o pagbibili ng panandaliang aliw. Katiyakan kung gayon, si Allah sa kanila matapos ang pamimilit sa kanila ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamahabagin. Sa gayong mga babae, alalaong baga, siya ay magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay sa pilitang pinagawa ng ganitong kasamaan ng laban sa kanilang kagustuhan. At katotohanang ipinanaog namin sa inyo ang maliwanag na ayat o mga talata, katibayan, aral, at ang halimbawa ng mga tao na pumanaw na ng una pa sa inyo, at bilang isang paalaala sa mga nangangamba kay Allah. Si Allah ang liwanag ng kalangitan at kalupaan, at kahambing ng kanyang liwanag ay tulad ng wariba, ay mayroong isang lumbo, at nasa loob nito ay mayroong ilaw. Ang ilawan ay nasa loob ng isang salamin. Ang salamin ay tila bang isang maningning na bituin na sinindihan mula sa pinagpalang puno, isang oliba, hindi mula sa silangan at hindi mula sa kanluran, na ang langis nito ay mangyayaring magpatuloy na mag-apoy o magningning mula sa sarili nito. Bagamat walang apoy ang nagsindi rito, liwanag mula sa liwanag. Si Allah ang namamatnubay sa kanyang liwanag sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang nagpapamalas ng mga paghahambing sa sangkatauhan, at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa mga tahanan o masjid o bahay dalanginan na ipinag-utos ni Allah na itindig, na linisin at parangalan, sa mga ito, ang kanyang pangalan ay niluluwalhati sa maraming umaga, sa maraming hapon at sa maraming gabi. Ng mga tao na maging ang kalakal o ang pagtitinda ay hindi nakasasagabal o nakakaabala sa kanila sa pag-aalaala kay Allah, sa kanilang dila at puso, at sa pagsasagawa ng sala o takdang panalangin, at sa pagbibigay ng zakah o katungkulang kawang gawa. Sila ay nangangamba sa araw na ang mga puso at mga mata ay mababaligtad sa sindak ng kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay, upang sila ay magantimpalaan ni Allah ayon sa kagalingan ng kanilang mga gawa, at higit pa niyang dagdagan ang mga ito sa kanila mula sa kanyang biyaya. At si Allah ay nagkakaloob ng panustos sa sinumang kanyang maibigan ng walang pagbibilang, alalaong baga, hindi sinusukat. At sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang mga gawa ay katulad ng mirahe o huwad na tubigan sa disyerto. Ang isang nauuhaw ay nag-aakala na ito ay tubig hanggang ito ay kanyang narating. At dito ay wala siyang natagpo ang tubig, datapwat na sumpungan niya sa kanyang harapan si Allah, at siya ang magbabayad ng ganap, sa kanya ay nakalaan ang impyerno. At si Allah
At si Allah ay maagap sa pagsusulit. O ang katatayuan ng isang hindi sumasampalataya ay nakakatulad ng kadiliman sa malawak at malalim na karagatan na natabunan o nilamon ng malaking alon na pinaibabawan pa ng higit na malaking alon na pinaibabawan ng maiitim na ulap, kadiliman na patong-patong. Kung ang isang tao ay mag-uunat ng kanyang kamay, hindi niya ito mababanaagan. At siya na hindi ginawaran ni Allah ng liwanag, sa kanya ay walang magiging liwanag. Hindi mo ba namamasdan o Muhammad na si Allah? Siya ang tanging niluluwalhati ng ano pamang nasa kalangitan at kalupaan at ng mga ibon na nakabukas ang kanilang mga pakpak sa kanilang paglipad. Ang bawat isa sa kanila ay nakakaalam ng kanyang pamamaraan ng pagdarasal at pagbubunyi sa kanya. At si Allah ang nakababatid ng lahat nilang ginagawa. At si Allah ang nag-aangkin ng kapahamalaan ng kalangitan at kalupaan. At kay Allah ang pagbabalik ng lahat. Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang nagpapausad sa mga ulap ng malumanay. At pinagsasama ang mga ito at ginagawan niya ito na isang bunton. At inyong namamasdan ang ulan ay namamalisbis mula sa loob nito at kanyang ipinanaog mula sa mga ulap na katulad sa laki ng mga bundok ang ulan. At ibinubuhos niya ito sa sinumang kanyang maibigan at naglalayo o nagtataboy o sumasawatan nito sa sinumang kanyang naisin. Ang nakasisilaw na liwanag ng kidlat nito ay halos makabulag ng paningin. Si Allah ang nagpapapangyari na magsunuran o magsalitan ang gabi at araw. Alalaong baga, darating ang gabi pagkatapos ng umaga at darating ang umaga pagkatapos ng gabi. Katotohanan dito ay may isang aral sa mga may paningin. Si Allah ang lumikha ng lahat ng nabubuhay o gumagalaw na nilikha mula sa tubig at mula sa kanila ay may iba na gumagapang sa kanilang tiyan at mula sa kanila ay may iba na lumalakad sa 2 paa at mula sa kanila ay may iba na lumalakad sa 4 na paa. Si Allah ay lumikha ng anumang kanyang naisin. Katotohanan, si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Katiyakang kami ay nagpapanaog ng maliwanag na mga talata, ang Quran, at si Allah ang namamatnubay sa matuwid na landas sa sinumang kanyang maibigan. Ang mga munafik o mapagkunwari ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa sugo na si Muhammad at kami ay tumatalima, ngunit ang isang pangkat sa lipon nila ay tumatalikod, sila ang mga hindi sumasampalataya. At kung sila ay inanyayahan kay Allah, alalaong baga sa kanyang mga salita sa Quran at sa kanyang sugo upang humatol sa pagitan nila, kapag daka, ang isang pangkat sa lipon nila ay tumatanggi na lumapit at lumalayo. Datapat kung ang katuwiran ay nasa kanila, sila ay lumalapit sa kanya ng kusang loob at may pagtanggap. Mayroon bagang karamdaman ang kanilang puso o sila ba ay nag-aalinlangan o nangangamba na marahil si Allah at ang kanyang sugo ay magiging di makatarungan sa kanila sa paghatol. Datapot sila ang zalimun, mga buktot, buhong, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tangi lamang pahayag ng mga matatapat na nananampalataya kung sila ay tawagin kay Allah sa kanyang mga salita sa Quran at sa kanyang sugo upang humatol sa pagitan nila ay ang pagsasabi ng kami ay dumirinig at kami ay tumatalima at sila ang matatagumpay na mananahan magpakailanman sa paraiso. At sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo at may pagkatakot kay Allah at nagpapanatili ng pag-alaala sa kanya, sila yaong matatagumpay. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah ng kanilang pinakamatibay na panunumpa na kung inyo lamang silang pag-aatasan ay iiwan nila ang kanilang mga tahanan tungo sa pakikipaglaban sa kapakanan ni Allah. Ipahayag, huwag kayong manumpa. Ang pagsunod ninyong ito ay batid ng isang kabulaanan. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Ipagbadya, sundin ninyo si Allah
at sundin ang sugo, datapot kung kayo ay magsitalikod. Siya ang sugo, si Muhammad, ay may pananagutan lamang sa tungkuling iniatang sa kanya, alalaong baga, upang iparating lamang ang mensahe ni Allah. At ang isa sa inyo ay yaong kung ano ang iniatang sa inyo, at ang sa inyo ay yaong kung ano ang iniatang sa inyo. At kung kayo ay susunod sa kanya, kayo ay malalagay sa tamang patnubay. Ang tanging tungkulin ng sugo ay upang ipaabot sa inyo ang mensahe sa maliwanag na paraan, alalaong baga ang mga ral ng maliwanag at mahusay. Si Allah ay nangako sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan. Nakatiyakang sila ay pagkakalooban niya ng paghahalili o pagpapalit sa kapamahalaan sa kalupaan. Kung paano rin naman ipinagkaloob niya ito sa mga nangauna sa kanila at katiyakang kanyang itatayo para sa kanila sa loob nito ang kanilang relihiyon na kanyang hinirang para sa kanila, alalaong baga ang Islam. At katiyakang ihahalili o ipapalit niya para sa kanila sa halip ng kanilang pangangamba ang seguridad, sapagkat sila ay sumamba sa akin at hindi nagtatambal ng anupaman sa pagsamba sa akin. At sinuman ang hindi sumasampalataya pagkaraan nito, sila ang fasiqun o mapagpalalo, mapaghimaksik at suwail kay Allah. At mag-alay kayo ng sala o takdang pagdarasal at magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sundin ninyo ang sugo na si Muhammad upang kayo ay magsipagtanggap ng habag mula kay Allah. At huwag ninyong akalain na ang mga hindi sumasampalataya ay nakakagawa ng kabiguan kay Allah dito sa kalupaan. Ang kanilang pananahanan ay apoy at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan. O kayong sumasampalataya, hayaan sila na angkin ng inyong kanang kamay ng mga alipin at sila na hindi pa sumapit sa gulang ng pagdadalaga sa inyong lipon ay humingi ng pahintulot sa inyo bago sila pumasok sa inyo sa 3 ulit na pagkakataon bago sumapit ang salah ng Fajr o takdang pang umagang pagdarasal. At kung inyo nang naitabi ang inyong kasuotan o nagbihis ng iba para sa panghapong pamamahinga at matapos ang salah ng Isha o takdang panggabing pagdarasal, ang 3 kalagayan o oras na ito ay pribado para sa inyo, oras ng pampribadong damit. Walang masisisi sa inyo, gayon din sa kanila kung labas na sa ganitong mga oras, sapagkat sila ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyong lipon. Ang iba sa inyo sa karamihan, alalaong baga, lumibot, gumalaw, tumugon, tumulong, at iba pa sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya't ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang ayat, ang mga talata ng Quran na nagpapahayag ng kanyang mga kautusan, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At kung ang mga bata sa lipon ninyo ay sumapit na sa gulang ng pagdadalaga o pagbibinata, hayaan silang humingi ng pahintulot sa lahat ng oras ng katulad ng ginawa niyaong mga nakatatanda sa kanila, sa gulang o yaong mga nauna. Kaya't sa ganito ay ginawang malinaw sa inyo ni Allah ang kanyang mga talata, alalaong baga ang kanyang mga kautusan. At si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At ang mga kababaihan na lagpas na sa panahon ng pagririgla, na wala ng hangad na mag-asawa, walang maisisisi sa kanila kung kanilang alisin ang kanilang panglabas na kasuotan. Datapwat marapat na walang pagpapakita ng palamuti, ngunit ang umiwas ng may kababaang loob dito sa pag-alis ng kanilang panglabas na kasuotan ay higit na mainam sa kanila. At si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. Walang ibinabawal sa bulag, at wala ring ibinabawal sa pilay, at wala ring ibinabawal sa may karamdaman, gayon din sa inyong sarili o mananampalataya. Kung kayo ay kumakain sa inyong tahanan, o sa tahanan ng inyong ama, o sa tahanan ng inyong ina, o sa tahanan ng inyong kapatid na lalaki, o sa tahanan ng inyong kapatid na babae, o sa tahanan ng kapatid na lalaki ng inyong ama,
o sa tahanan ng kapatid na babae ng inyong ama, o sa tahanan ng kapatid na lalaki ng inyong ina, o sa tahanan ng kapatid na babae ng inyong ina, o kung saan mang bahay na kayo ay nagtatangan ng susi, o sa tahanan ng isang kaibigan, hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay kumain ng salo-salo o magkabukod. Tatapat kung kayo ay magsipasok sa mga tahanan, magbaitan kayo sa isa't isa ng isang pagbati na pinagpala at mabutin na mula kay Allah. Alalaong baga, magsabi ng Assalamu alaikum, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't sa ganito, ginawa ni Allah na maging malinaw ang ayat, mga talata ng Quran upang kayo ay makaunawa. Ang tunay na sumasampalataya ay sila lamang nananalig sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at kung sila ay nakikipagpulong sa kanya kay Muhammad para sa isang bagay ng pangkalahatang layunin, sila ay hindi lumilisan hanggang hindi sila humihingi ng kanyang pahintulot. Katotohanan, sila na humihingi ng pahintulot, sila ang tunay na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang sugo. Kaya't kung sila ay humingi ng inyong pahintulot para sa kanilang pansariling gawain, iyong gawaran sila ng pahintulot sa sinumang inyong maibigan sa kanila at humingi kay Allah tungo sa kanilang kapatawaran. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Huwag ninyong gawin ang pagtawag sa sugo na si Muhammad ay maging katulad din ng inyong tawagan sa isa't isa. Nababatid ni Allah sa lipon ninyo kung sino sa inyo ang tumatalilis ng patago sa pamagitan ng pagdadahilan na hindi humihingi ng pahintulot mula sa sugo. Kaya't hayaan na mag-ingat yaong mga sumasalungat sa pag-utos ng sugo. Baka mangyari na ang ilang fitna o kawalan ng pananalig, pagsubok, kasakitan, lindol o pagpatay ay tumama sa kanila o sa isang kasakit-sakit na kaparusahan ay padama sa kanila. Katotohanan, kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Katiyakang batid niya ang inyong kalalagyan at talastas niya ang araw kung kailan sila ay muling ibabalik sa Kanya at Kanyang ipapaalam sa kanila kung ano ang kanilang ginawa, at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Surat Al-Furqan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin siya na nagpapanaog ng pamantayan, ng wasto at mali, alalaong baga ang Quran. Sa kanyang alipin na si Muhammad upang siya ay maging tagapagbabala sa lahat ng mga nilalang. Siya si Allah na nag-aangkin ng kapahamalaan ng kalangitan at kalupaan, at siya na hindi nagkaroon ng anak o mga supling o lahi, at siya na tanging walang kahati o katambal sa kanyang pamamahala. Nilikha niya ang lahat ng bagay at itinakda niya ang mga ito ng may hustong turol na pagtatakda. Datapot sila ay nag-aangkin maliban pa sa kanya ng iba pang Diyos na walang anumang nilikha, bagkus sila ang nilikha, at hindi nagtataglay ng anumang kasahulan o kapakinabangan sa kanilang sarili, at hindi nagtataglay ng anumang kapangyarihan upang magbigay ng kamatayan o magkaloob ng buhay, gayon din ng pagpapabangon sa patay. Sila na mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ito ang Quran ay walang iba kundi kasinungalingan na kinatan niya, si Muhammad, at ang iba pang tao ay tumulong sa kanya sa paggawa nito. Datapot sila ay nakagawa ng kawalang katarungan at isang kabulaanan, at sila ay nagsasabi, mga alamat o kwento lamang ng mga sinaunang tao na lumipas na kanyang isinulat, at ang mga ito ay dinikta lamang sa kanya sa umaga at hapon. Ipagbadya, ito ang Quran ay ipinanaog niya ni Allah na nakababatid ng lahat ng lihim ng kalangitan at kalupaan. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sila ay nagsasabi, bakit itong sugo na si Muhammad ay kumakain ng pagkain at lumilibot sa mga pamilihan na katulad namin? Bakit hindi ang isang anghel ang ipinadala sa kanya upang maging kasama-sama niya sa kanyang pagbibigay ng babala? O bakit kaya hindi isang kayamanan ang ipinagkaloob sa kanya, o hindi kaya isang halamanan kung saan siya ay maaaring kumain? At ang zalimun, mga buktot, buhong, pagano ay nagsasabi,
kayo ay sumusunod lamang sa isang tao na inaalihan ng demonyo. Tingnan kung paano sila nagbibigay ng paghahambing sa iyo, kaya't sila ay naligaw at sila ay hindi makatatagpo ng tamang landas. Ang kaluwalhatian ay sa Kanya, kay Allah, na kung Kanyang naisin ay maggagawad sa inyo ng higit na mabuti sa lahat ng mga iyan. Mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy at magbibigay sa inyo ng mga palasyo, alalaong baga, ang paraiso. Subalit itinatakwil nila ang oras, ang araw ng muling pagkabuhay, at sa mga nagtatakwil sa oras, kami ay naghanda ng nag-aalim po yung apoy, alalaong baga, ang impyerno. Na kung ito, ang impyerno, ay nakamamasid sa kanila sa kalayuan, ay maririnig nila ang pag-aalim po yun nito at pagngangalit. At kung sila ay hagis na sa loob ng makipot na lugar sa impyerno, na nakatanikala sa isa't isa, sila ay sisigaw dito tungo sa pagkawasak. Huwag kayong sumigaw tungo lamang sa isang pagkawasak, datapwat sumigaw kayo sa maraming pagkawasak. Ipagbadya o Muhammad, ang gayon kayang kaparusahan ay higit na mainam kaysa walang hanggang halamanan o paraiso na ipinangako sa muttaqun, alalaong baga, ang mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Ito ay isa sa kanila bilang isang gantimpala at bilang isang huling hantungan. Para sa kanila, naroroon ang lahat ng kanilang minimithi at sila ay nagsisipanahan doon magpakailanman. Ito ay isang pangako ng inyong Panginoon na karapat-dapat na hilingin at tuparin. At sa araw na sila ay kanyang titipunin ng sama-sama at ang mga bagay na kanilang sinasamba maliban pa kay Allah, alalaong baga, ang mga imahin, anghel na banal na tao, Jesus na anak ni Maria, siya, si Allah ay magwika. Kayo ba ang nagligaw sa kanila ng aking mga alipin? O sila ba sa kanilang sarili ang lumihis sa tamang landas? Sila ang mga sinasamba na Diyos-Diyosan ay magsasabi, luwalhatiin kayo, wala sa amin ang kapasyahan upang tumangkilik ng anumang awliya o tagapagtanggol, katulong maliban sa inyo, datapot inyong binigyan sila at ang kanilang mga ninuno ng kaginhawahan hanggang sa makalimutan nila ang babala at naging mga tao na nawasak sa ganap na pagkapariwara. Kaya't sila, ang mga huwad na Diyos-Diyosan na kanilang sinamba, ay magbibigay sa inyo na mga pagano ng pagpapabulaan sa inyong mga sinasabi na sila ay iba pang Diyos maliban kay Allah. Sa gayon, kayo ay hindi makapipigil sa kaparusahan o makatatagpo kaya ng tulong. At sinuman sa inyo ang nagsigawa ng kamalian, alalaong baga, ang pagtuturi ng katambal kay Allah, aming hahayaan siya na lasapin ang matinding kaparusahan. At kailanman ay hindi kami nagsugo, maging noong una pa sa inyo o Muhammad, ng mga sugo, maliban sa katotohanan na sila ay nagsikain ng pagkain at nagsilakad sa mga pamilihan. At ginawa namin ang iba sa inyo bilang pagsubok sa iba. Kayo ba ay mayroong pagtitiyaga? At ang inyong Panginoon ang lagi ng ganap na nakamamasid ng lahat ng bagay.